welcome back to another vlog. Sobrang lamig this morning, mga negative 2. Kaka-snow lang kasi kahapon, kasi nag-snow dito sa South Island. At buti na lang hindi umabot dito sa may farm natin. Day off naman natin kahapon, and first day natin today. Sinalubong tayo ng napakalamig temperature. Siguro sa iba hindi pa yan malamig, pero sa amin as dairy farmer, mga nagtatrabaho outside, yung mga nagtatrabaho outdoor, sobrang lamig na yan. It's a game changer. Sobrang lamig, masakit sa kamay, masakit sa paa, masakit sa ilong, masakit sa tenga. So ngayong umaga gagawa tayo ng mga fence para sa ating mga alagang baka. Gagawa tayo ng fence para sa kanilang pagkain tonight and tomorrow morning. So mamayang gabi, ang kanilang break is nasa 240 meters. So yung sa amin dito sa farm is every post is 20 meters. So 240 i-divide natin sa 20 meters, magiging 12. So magbibilang lang tayo ng 12 post, and doon na natin ilalagay yung ating fence. 9, 10, 11, 12. So dito tayo maglalagay ng ating reel. Ayan, lagyan na natin dito. Ayan, at saka oh yeah. Ayan. Enjoy nyo yung breakfast nyo. Ayan. Ang ganda ng ating damo guys. Sobrang kapal. So ngayon is magta-tractor job ulit tayo. Bago natin gagamitin yung tractor, chine-check natin yung mga bonnet, yung bonnet niya. Baka napugada ng mga ibon, kasi this time of the year sila na nangingitlog, sila pumupugad. So check natin yung mga baba niyan. Check natin dyan, kasi nagkukos yan ng fire, no? Kung hindi natin chine-check to, at saka uminit yung makina at nandun may pugad pala ng ibon, magkukos yan ng sunog. Ayaw natin na masunog tong traktor, sobrang mahal to, hindi natin to mababayaran. Ayan, so before tayo mag tractor, check talaga. Ayan, so clear. And then mag-feed out tayo ng maize sa ating mga baka para mamayang gabi. Tara, mag-load tayo. O natin yung kiluhan. Yan. So yung first load natin is 2.2 tons. Kaya maglo-load tayo.
yung reason guys kung bakit pinipid out natin yung ating maize sa ilalim ng fence. Kasi kagaya nito, na feed out na ito before. So yun, namamatay yung grass yan. Ngayon kung i-feed out natin yan dyan, so magkukos yan ng damage, mamamatay yung grass natin. Kaya minimaintain natin na dito lang along the fence yung ating feed outan. Daanan naman natin yung mga alaga natin guys. Hi! Wah, gutom! Gutom ka? Meron ka naman pakain. Oh, puno ka naman. Oh, kamusta kayo guys? Huh? Kamusta ka? Yan, meron tayong alaga dito sa may farm, no, 4 na baboy yan. So ang kagandahan dito sa may farm, kung mag-aalaga kayo ng baboy, wala tayong masyadong gastos dito. Kasi yung pinapakain natin sa kanila is gatas na galing doon sa may shed. And binibigyan din natin sila ng ng grains. Yan nga, parang feeds nga yan ng ng calf eh. Yan pagkain para sa mga calves. Siguro tinapon or itatapon sana yan, pero sinave natin. Tignan nyo, buyag. Ayan, 2 lalaki at saka 2 babae. No. So after 2 months yan, meron na naman tayong karne. So 4 yan, i-divide sa 4 na staff plus sila boss. So yan, kakatayin na sila 1 day. And gagawing pork chop, ham, bacon. Pero hinihingi natin yung isa dyan, then tayo ang magkakatay. And yung mga buto-buto sinisave natin. Ayan. So, abangan next vlogs. Iba-vlog natin yung pagkatay ng mga baboy na to. Yan si Vince, busy. Hey Vince! Say hi sa vlog! Pinapakita ko lang yung alaga natin. Mga 2 months pa. Karne na. Dinuguan na naman. Alright guys, lunch time. Ayan guys, first share tayo ngayon this afternoon. So before tayo mag-milking, hugasan muna natin yung vat. Ito, ewan ko lang kung napakita ko na sa inyo before kung paano yung process nyan. Pero yung mechanics lang ng paglilinis ng vat or paghugas ng vat is cold rinse, then hot wash with acid, with chemicals, with alkali, and then another cold rinse. So usually yung tanker driver yung gumagawa ng cold rinse. So yung gagawin na lang natin is hot wash and cold or last na cold rinse. So ito yung hot water rinse na 600 na acid. Ano natin yan. Yan, palabas na yung tubig dyan. Mainit yan guys, mainit. So yan, it's hot. So tapos na yung hot wash natin. Oops, alarm. Nagsiset ako ng maraming alarm just in case, you know, just in case makatulog tayo sa ating break time. Yung gagawin is mag-refill up tayo ng cold water. Yan. So hindi na natin naantayin na matapos yan. Pwede na tayong umalis para kunin yung mga baka. So yan, set up lang natin yung yard kung saan papasok yung ating mga baka. And hindi tayo mag-worry kasi nasa harap lang ng shed yung mga baka. So maybe 5 minutes kaya natin silang kunin lahat. Go! Let's go! Let's go! Hop! 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 Hop!
tapos na natin mag milking, and then yung next natin na gagawin is fill up tayo ng mga feeders. Ito, lalagyan natin ng gatas para bukas ng umaga i-feed natin sa ating mga guya. So gagamitan natin ng water pump. So ito yung vat kung saan dito nilalagay yung gatas ng mga new moms, and then yung mga sick cow pero safe pa rin yung gatas para sa ating mga guya. So kailangan natin ng 680 plus 685 na gatas per feeder. 660, 670, 680. Then off. Yan. Yan natin yung 680, parang nag 700 sakto lang. Yan, so lipat naman natin yung hose doon sa kabilang feeder. $650, 60, then offset. So ibibilangin pa rin natin yung gatas na nandito sa hose. So let's say mga nasa 20 liters yan. Yan. So ilalagay natin dyan. Ito na yung tricky part. Check natin yung mga baka natin. Tignan natin kung happy sila bago tayo umuwi. Happy naman. Check natin kung may tubig. At meron namang tubig. So pwede na tayong umuwi. And I think that's it for today. And before anything else, guys meron ako mga narinig na mga nanonood sa ating videos na mga subscribers natin or mga viewers natin na dati ay sa Pinas, ngayon ay nasa New Zealand na. Mayroon akong narinig na parang prank daw yung mga videos natin kasi masyado daw madali tignan yung mga videos natin. Masyado ko daw madali ginagawa yung mga trabaho daw dito. At nung sila na mismo yung nandito sa New Zealand at nagtatrabaho sa dairy farm, sabi na sobrang hirap daw pala. Masasabi ko dyan, hindi naman kasi lahat-lahat ng mga trabaho pwede kong i-video. Sabihin na lang natin na yung dairy farming life dito sa New Zealand, siguro mga 10% pa lang yung napakita ko sa ating vlog. So hindi rin ako pwede mag-vlog na sobrang busy, diba? For me guys, siguro depende lang yan sa kung paano mo i-deal yung mga problems na yan, yung hirap na ganyan. No? Dinideal ko lang lahat ng mga challenges as like positive. So para maging positive lang talaga tayo. If you like this video, please like and subscribe. And we'll see you on the next video guys. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye!